After the Chains, Costa Leona Series number 13, Wakas. This is the epilogue of After the Chains. Thank you for reading. Always keep safe and stay healthy. Do you like that woman? My mother asked me as I drank a shot of my whiskey. Pairap ko siyang pinagmasdan. Ilang beses na siyang nagpa-party para rito at ilang beses niya nang naitanong sa akin yan. Even to my past flings, she usually asked to get too curious about it. And get too curious about it. No, malamig kong sagot. You don't have to keep things a secret, Iho. She hid her panic with her usual playful laugh. Why do you always ask me that? I said as I have no plans to marry anyone and that I don't appreciate you meddling with my life. I don't want to get married at lalong ayaw kung ikaw ang pumili ng mapapangasawa ko. I walked out while she started to stalk me. The party is still going on. The party is still ongoing. I got drunk very early. And that stupid girl she's talking about almost fell in front of me. I tried to scoop her to help, but she hooked her arm on my neck, trying to kiss me. Buti at kahit medyo tinamaan na ako ng kalasingan, nagawa ko pa rin siyang itulak. She introduced herself to me but I forgot her name. Kanina pa tinatanong ni mama ang babaeng iyon sa akin. Nawala lang siya saglit tapos ngayon nakabalik na, nandito na naman at nangungulit. Sa totoo lang, wala pa sa isipan ko ang pag-aasawa. Pressured lang talaga si mama dahil ganoon din si kuya. She was hoping that I would like to marry soon, since my brother didn't seem to have any interest to marry the girl promised to him. Makes me angry that she's turning to me now since I had more publicized flings than my brother. Paano ba naman kasi? May nagugustuhan na ang isang iyon. Kaya kung may babae man siya, tinatago. Meanwhile, I'm free without any girl I like so I don't mind if my fuck buddies are exposed. But you like someone, right? How about that girl? I said no, mama. I look at her impatiently. Umalis na ako sa harap niya pero alam kong hindi iyon doon magtatapos. Kaya naman, hindi pa nga tapos ang gabi. Nagpaplano na akong umalis agad madaling araw bukas. Or else, she won't stop bugging me about that random girl I don't even like. Eventually, she figured out the girl's name. On a random Sunday brunch, when I still have a damn hangover, she'd suddenly bring it up. Yo, I've met the girl you like, si Sian. Luciana pala ang totoong name niya? Tama ba? Hinihilot ko ang sentido ko habang masaya akong kinukwentuhan ni mama. I only groaned. I told you I don't like that girl. I don't even remember her damn name. Are you sure? You were drunk, so you probably forget, but it seems like you got infatuated. Inaya mo raw na magpakasal. Ako? Nag-ayang magpakasal? Natigilan ako at tinitigan si mama na nakangiti. She was very enthusiastic while I'm dealing with a headache. Don't worry, I found her for you. She's really pretty, oh. Naalala mo pa ba ang mukha niya? She smirked. I groaned again because I don't really care at all. My mother always has these shady things going on. Ngayon, buhay ko naman ang pinapakialaman niya. Binaliwala ko iyon at hinayaan siya. She's that way with my brother as well, so I guess it was her way to cope with the stress. Hindi ko nga lang alam bakit niya ikinaka-stress ang pag-aasawa namin ni kuya. It was exactly the next vacation when she introduced her. Totoong hindi tumatak sa akin ang babaeng tinutukoy niya sa party na iyon noong nakaraang taon pero sigurado akong hindi ito iyon. I smirked inwardly. Uriel, this is Luciana Almodovar. I watched her. She was beautiful and mysterious. I've met a lot of girls in the past,
And this is the first time I've met someone who's gazing me intently without getting a bit nervous or uncomfortable. At hindi ko rin mahaluan ng ang ini at hindi ko rin mahulaan ang iniisip niya base sa titig niya. Her eyes felt hollow, never showing emotions, cold-hearted. Kung kanina ay medyo natutuwa ako, medyo naiirita ako nang humaba ang titigan namin at nanatiling itim na itim ang kanyang mga mata at walang binibigay na emosyon. I held out my hands to be polite and the last resort to draw any reaction from her. Nice to meet you then, Sian. Nice to meet you too, Uriel. She said it in a sweet way, but her eyes were nothing but hollow, no other emotion. I don't like her, or at least I was a bit bothered that she was not as expressive as others. Madalas kahit anong tago ng nararamdaman, unti-unti ring makikita iyon pero sa kanya, wala. It felt like I was talking to a soulless person and somehow it bothered me. Hindi siya iyong siya na tinutukoy ni Mama sa party. Oo, hindi ko na halos maalala ang babaeng iyon pero kung siya iyon, kahit gaano pa ako kalasing, paniguradong maalala ko siya. Her hollowness bothered me. Even when talking to me with all her shocked expression, her eyes didn't give away anything. As the days go by, it bothered me more. Hindi ko alam kung bakit siya nandito kahit na hindi naman siya si Sian. Iniisip ko noong una, gusto niyang manloko. It makes sense since she does have that strange soulless soul eyes. But as days went by, I realized that she hated me as well. Hindi rin pera ang habol dahil malaki ang kumpanya nila. She can live her life in luxury without lifting a finger. She isn't the girl on that party, sabi ko kay Mama isang araw. Obviously, Luciana is just putting up with all my mother's shit. She seems annoyed. Pakiramdam ko nagdadasal siya gabi-gabi na matapos na ang mga araw niya rito. At habang tumatagal na nandito siya, para akong hindi natatahimik na nanatiling walang reaksyon ang mga mata niya para sa akin. I think I was just challenged. Though I've met girls who expressed hatred towards me in the past, I wasn't challenged with their defiance. I ignored them and just entertained those who are equally interested with me. Ngayon lang talaga. Anong sinasabi mo, Uriel? Siya iyon. Medyo lasing ka noon. Kaya limot mo na si Mama. Kinukumbinsi ako habang binubuksan ko ang pa-frame ko lang na painting ni Luciana sa akin. She sucked at painting me. I got so mad because she painted my brother first and it was perfect. Meanwhile, mine looked hideous. Pero syempre, pina-frame ko pa rin. I smirked when I remember how she reacted when I told her that it was fucking ugly. You're lying, Mama. Imposibleng siya yun, sabi ko. Siya nga yun, ano ka ba, iho? Natatawa pero kabado si Mama. Bakit naman ako magsisinungaling? At isa pa, I found her because I think you fancy her. Ayaw mo ba? But what I'm saying is, she's a different girl. Wala naman talaga akong pakialam sa babaeng iyon sa party. I'm just saying that she found someone else. At sa tono niya, pakiramdam ko, alam niyang ibang babae nga iyon. What are you saying? Iritado na si Mama ngayon. Hindi naman din importante na sa akin ang bagay na ito. I find Luciana incomparable to that girl. I just want to point it out that she wasn't that girl. Hinanap ko nga siya, Uriel. At nahanap ko. Ayan na! Ano bang sinasabi mo? Na nagsisinungaling ako? Bakit ako magsisinungaling? Pokpok ba yung nagustuhan mo kaya pinatapon ko kung saan tapos naghanap ng pamalit bigla? She overreacted. Naghahabol na ang hininga pagkatapos sabihin niyon. Well, whatever. I'm just saying that it's a different girl. It doesn't matter anyway. Hindi na ako nang usisa dahil hindi na rin naman importante sa akin kung siya iyon o hindi.
I stared at my fucking ugly painting with her small signature on the side. Masama pa rin ang loob ko na maganda ang painting niya kay kuya samantalang itong akin ay hindi ko naman makamuka. Noong una, akala ko sinadya niya para inisin ako, kalaunan natantong kong hindi. At sinadya niya man yun o hindi, I'd still keep the painting. I smirked as I stared at my gorilla-like face. As days passed by, that summer, I noticed my sudden change. I didn't have any interest to date someone else. All my attention is on her and all I wanted was her attention as well. Hindi ako makapaniwala. I really thought I'm past that stage. O mukhang hindi naman ako dumaan sa ganoon. Namulat ako at lumaki na marami agad nagpapahiwatig na nararamdaman. I didn't have time to yearn for something because it was always available in front of me. But right now, I don't want to participate, Sian. Everyone is asking you to do it, Riel. Sige na, wag ka nang killjoy dyan. Do it, she encouraged me wholeheartedly. I said I don't want to. However, she was completely indifferent. She was always quiet and serene, and whenever I gazed at her for any reaction, her long lashes covered her chinky eyes, never wanted to show the window of her soul. She was distant. Naubos na yata ang pasensya ko sa kanya. I know she didn't have any interest in me, but I seriously didn't want to participate in that stupid pageant talent portion. I was torn because I wanted her to have a good time. She didn't want me to fail the townspeople or audience. Kaya lang, hindi ko talaga gustong mag-participate. Hindi ako napipilit ng kahit sinoon, but now, her pressure made me. It pissed me off. I wanted to be turned off. And it was pathetic of me because I didn't. Not a bit. Instead, I pitifully ignored her in the hopes that it will knock some sense out of her. That it was wrong to do that. Kahit pa ayaw niya sa akin, hindi ibig sabihin na pwede niya na akong itulak o pilitin sa iba. I know it was just a pageant skit, but it felt like that for me. How dramatic, right? I didn't want to deal with what I was feeling. So the safest way is to ignore her. I'm sorry. That's enough, Soris, Luciana. She came into her senses after a while. She realized that it was wrong to force me into that situation. Inamin niya rin na hinusgahan niya ako dahil playboy ako. Hindi ko siya masisisi noon. My past slightly made me regret many things, but I know that it shouldn't be a reason why I should be judged this way. She came around alright. At sa totoo lang, tuwang-tuwa ako. Kahit nagalit ako kanina, nang humingi siya ng tawad para akong nilipad sa buwan. I stifled a smile so she wouldn't think that I am talking this lightly. It was serious for me. It's just that her apology made me happy. Of course, you're damn forgiven immediately. Her sweet smile made it to her eyes. I saw a glint of familiarity in her distant eyes. Lumapit ako ng kaunti sa kanya. Nagtaas siya ng kilay at bumaba ang mata niya ng kaunti sa aking katawan. Talaga? Akala ko ba pahihirapan mo pa ako kasi mukhang galit na galit ka? May panunuya sa sinabi niya. Ngumuso ako at biglang nagsisi. O nga no, bakit hindi ko naisip yun? Bakit? Susuyuin mo ba ako? Kahit pahirapan kita? I raised a brow playfully at her.
Hindi ko sasabihin, baka sa susunod na magtampo ka, gawin mo akong alipin. Hindi ko na naitago ang ngisi ko. I bit my lower lip, an attempt to hide my excited smile, thinking about the distant, cold-hearted Luciana Almodovar, attending to my every whim and bending to my rules is the death of me. Maaga akong mamatay sa babaeng to. Kung may gagawin kang ikakagalit ko sa susunod, sisiguraduhin ko, she chuckled. Hindi ko na naman gagawin ulit yun. Baka nga rin naman hindi ko siya kayang tiisin. Baka ako lang ang mahirapan kapag nakikita siyang nahihirapan sa mga pinapagawa ko. But then maybe, it was a bad omen. It will never happen again. It will never happen again. Orian Ocampo, her friend is missing. Bumisita siya rito sa amin para malibang si Luciana. She is also my brother's fiancé or ex-fiancé. With only her blood on the sea and the knife on the boardwalk, we have no other evidence of her disappearance. Hindi kaya si Luciana ang target nito, I heard my mother ask. Uriel had crazy exes and, oh no. Truth is, I had a weird past with some of my ex-fuck buddies. Some of them seemed schools with casual relationship. Then the next day, they obsessively stalk me around. At kapag may makilala akong bago, nagkakagulo. It wasn't even a single event. It was repeatedly done by different girls. I'm starting to think that I was doing something wrong. Kaya nitong nakaraang taon, hindi na ako basta-bastang nakikipagkaibigan dahil wala na akong tiwala sa gusto raw ng casual relationships, pero hindi naman pala kaya. Cold sweat spread all over me when I saw Luciana's empty dark eyes. She shook a little when I found her. Takot na takot siya at mukhang iniisip ng lahat na siya ang sadya ng kung sino man ang kumuha kay Orian. It made sense because they have the same clothes right now. This must be one of your stupid exes, si Mama, sa mariing boses sa akin. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Imposible. Or it's true. That muchacha likes you so much she'd kill Orian. Si Mama kay Annalise naman. Mama, tama na yan. Sigaw ko dahil hindi ako makapag-isip ng maayos dahil sunod-sunod ang pagpapanik niya. At kay kuya mo yan, sabihin. Tignan natin kung ilang banga sa bahay ang mababasag dahil sa tawag mo kay Annalise. Hindi si Annalise ang gumawa. Let her go. How do you know that? There is no other evidence. She's caught in the act. Alam kong hindi siya. Alam ko ring hindi sapat ang sinabi ko para isipin niya at ng mga investigador na hindi nga siya ang gumawa noon. A knife with Orian's blood and her fingerprint caught in the act. Whatever I will say will mean nothing on the court. Pwede sana, kaya ko namang panindigan iyon at pabagalin ang lahat pero dalawang pamilya pa ang mga ngailangan ng hustisya. The Ocampos are pressuring us to find Orian. I am very sure my mom would cover it up by presenting a poorly suggested suspect. And we have the Almodovars who think that Luciana was the real target and that it was a case of mistaken identity. You're fucking disgusting playboy! Man whore! She shouted at me angrily. I admit I engage in sexual activities with women, but those are casual and I don't promise. Shut up! Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Marami at hindi maganda ang lahat ng iyon. I was worried about her. I feel like it traumatized her.
It was her friend who was taken away after all. Worse, she thinks it was supposed to be her and it was a mistaken identity. May parte pa rin sa akin ngayon na nagdududa na baka nga tama siya. Baka nga kasalanan ko, na baka nga kagagawan ko ang lahat ng ito. Naningil na nga ang nakaraan ko at siya ang nakaramdam noon. I felt bare I felt very regretful. I didn't know what else to do. I want to calm her I want to calm her down, but it seems like my mere presence made her enraged. You're disgusting. This is the reason why I never like you. No, not just that. That I hate you. You have this air that I was sure that's bad news. Hindi ako nagkamali. Hindi nagbabago. Kaya hindi magbabago ang isipan ko sa'yo. Her words echoed on my mind even after all those years. Sa gabing iyon, umalis siya sa mansyon, umiiyak, takot, at may matinding galit sa akin. Hindi ko na nagawang magpaalam. It pained me so much but I think I deserve it. It was my past haunting me. Baka nga tama siya sa lahat ng paratang niya. Naging maloko ako noon at hindi ko pinahalagahan ang lahat ng mga ginawa ko kaya ito ang napala ko ngayon. Kung kailan ako nagpahalaga sa naman nangyari ito. Maybe she really was right. I'm disgusting. She never liked me. She hated me. Alam ko naman ang lahat ng iyon pero masakit pa rin marinig. Her words were marked with finality and it ran so deep. I hated thinking about it, but it was also my only fuel to go on. Kasi kung hindi ko alalahanin niyon at magpatuloy ako sa bawat araw na mainit ang ulo, wala akong matatapos at wala akong maaayos. Thinking about her hurtful words made me rethink of my life decisions. It made me want to change my ways. It made me want to finish this case and be better. I've been telling Uriel to continue tracking down the Ledesmas as of the moment. I know you are doing that too, Anton. But for the meantime, I guess it's better na ikaw na lang muna ang gumawa noon at si Uriel ang pahahanapin ko sa babaeng iyon. I smirked inwardly. Bago pa dumating si Kuya, alam kong ito na ang plano ni Mama. Gusto ko siyang kumbinsihin na hindi. Gusto kong ako ang maghabol sa mga Ledesma. I didn't want to run after Annalise. I really think she's not the culprit. I also think that her life is not really in danger. Or at least for now. Nawala si Urian pero natagpuan siya sa mga Ledesma. Gusto na ng mga Ocampo ng sagot sa mga tanong nila. They are pressuring us but I wonder why they wanted my brother to halt the next engagement. I know that this means everything to them. It's their daughter that's missing. But why are they not encouraging us to search the Ledesmas instead? They want the suspect, Annalise Juarez, and they want Kuya Anton's engagement move. Annalise is innocent, Mama. Ako dahil yun naman ang totoo. But I reiterated it just for this. I can sense my brother's glare at me.
on the corner of my eye. Nilingon ko siya at gumisi. You have to fucking take this. I have no interest in spending my next years in Ilocos, idiot. Because she has no means? Uriel, hindi mo alam anong kaya kong gawin para sa ama mo kung sakaling may makita akong ibang babaeng umaaligid sa kanya. My mother unconsciously pushing her eldest buttons. Galit na si kuya. Bakit niya gagawin iyon? Ngayong nahuli siya, lalong walang pag-asang magustuhan ko siya. Mama, kaya hindi si Annalise ang gumawa nun. And me adding fuel to the fire. Don't be so full of yourself, Uriel, his voice boomed. I stopped. There you go. Take care of that because I'm staying here in Manila. I can't afford to waste my time somewhere else. Hindi si Annalise ang dapat pinaparatangan. Why don't they just concentrate on the Ledesma and stop it with that girl? Namatayan na ng ina. Mama, hindi natin alam kung nasaan na siya ngayon. Huwag na nating dagdagan pa ang takot niya. Lawag, sabi ko para malaman niyang alam ko rin ang mga alam niya. Shut up, my brother's so annoyed now. Sometimes I let him win because I'm not interested with winning right now. He doesn't know it, but he's exactly where I want him to be. Tumigil nga kayong dalawa. What's it with you to end this case? Anton, stop it, si Mama. Pinapasundan mo ba? Ang akala ko ba sinabi mo sa akin na hindi siya ang may sala? Your man, not mine. Siyempre alam kong pinasundan niya, kaya nakitanong na lang ako sa mga investigador niya. That's enough, you two, si Mama. Galit na si Kuya. I just need to get this over with so I can continue with what I was investigating recently. That is why you are to pursue the Ledesmas and find her. Investigate why Uriel will pursue the other angle of this case. And that is Ana Juarez. Yes, Mama, agap ko dahil alam kong mapuputol na ang litid ng kapatid ko. Ako na, Mama, he growled. I pursed my lips to hide my smile. At this point, he must know why I'm doing this. Pero syempre, mapapangunahan siya ng galit kaya hindi niya na maiisip yun. Muntik na niya ako masuntok sa huli. Sa sobrang galit niya, parang nagdidilim na ang tingin niya. He remained calm and composed in front of my mother. Nangingiti dahil nakakatuwa na ganoon na lamang ang reaksyon ni Kuya. In the end, he looked at me darkly. I glanced at him snobbishly. He then smirked. Are you that lonely, you son of a bitch? He said evilly. I smirked to tease him, but he continued. Kung sa bagay, nandidiri sa'yo yung babaeng gusto mo, kaya baka gusto mong habulin sa Annalise to ease your loneliness. My head overheated at that. Tinula ko siya at kung hindi pa pasisterya na sumigaw si Mama, nasuntok ko na sa mukha ang kapatid ko. He smirked. You think I like Annalise? Think again. Yes, but like you said, she kinda likes you, but Luciana never will. I was so mad, but I couldn't stop myself. So you admit it. You know she likes me. Paano ka kaya noon magugustuhan? So you admit it. You know she likes me. Paano ka kaya noon magugustuhan? I was so mad, but I couldn't stop myself. So you admit it. You know she likes me. Paano ka kaya noon magugustuhan? Baka maalala niya ako sa'yo. Fuck you, sigaw ni Kuya at nasuntok na nga ako. Natatawa akong napahawak sa labi. Mama was hysterical, screaming in between us. Pumasok na rin ang ilang mga bodyguards at pinaglayo kaming dalawa. Inaawat kami pero panay lang ang tanggi ko sa pag-awat. Hindi naman ako susugod din. Don't you fucking worry. At least I got a chance with Luciana while you...
She'll remain disgusted with you. Sigaw ni kuya bago tuluyang umalis sa opisina. Well, if he was insecure, he made sure that I was too. Fucking bastard. Pinagduldulan sa akin iyong mga sinabi ni Luciana. Naikwento siguro ng kasambahay iyon o ni ma'am Naikwento siguro ng kasambahay o ni mama iyon kaya paulit-ulit niyang pinapaalala sa akin. The case wasn't hopeless despite it going on for years now. Halos alam ko na ang nangyari. Kailangan ko na lang ng mga matinding ebidensya. At syempre, kailangan ko na lang na mahanap si Orian Ocampo. The Almodovars are still friendly with our family. Hindi nga lang sumasama si Luciana sa mga events na invited sila. Even so, I always make sure that I appear in every event just in case. I wasn't active with my social life anymore. All I do is work, investigate, and go to the events. I only go to clubs to meet some friends or in some after parties for business. I was surprised when I saw her at home. I never thought she'd visit us again. Though I hope, but I never got my hopes up until that day. At hindi kalaunan, naglapit ulit ang mundo namin. Somehow, she went to my motocross competition with Preston Ledesma. I saw them kissing and I tried hard not to react too much. I didn't want her to be uncomfortable. Yes, I still like her, maybe. I didn't tell her that before but I was sure that when we first met, I immediately liked her. At base sa nagdaang taon na hindi kami nagkita at hanggang ngayon natanto kong higit pa yun doon. I was always straightforward with my feelings. When we got to be alone again, I told her immediately. Wala na rin namang mawawala sa akin dahil alam ko na namang ayaw niya sa akin. I am hoping to change her mind but I didn't want to force my love on her. I know that what happened between us was traumatizing and it's understandable if she'd never want me. Uriel, pasensya ka na talaga, iho. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo? Ngumuso ako habang naririnig si Tita Criselda sa kabilang linya. Sometimes, I feel like she's heavily influenced by my mother. These moves are very familiar. No problem, tita. Madadaanan ko naman po. Naku, thank you. Kawawa naman kasi si Luciana. Magta-taxi yun kapag hindi mo susunduin. The daughter of one of the country's largest bank company? Really? I don't think so, but of course, I wouldn't risk it. The hell are you doing? Malikot niyang iniabot ang itim na bag sa likod ng sasakyan ko. She pushed her seat back as she wiggled her way towards the back seat. His belly button was revealing as she stretched and reached for the black bag. Sinundo ko siya dahil inutos ni Tita Criselda. Pinapasok na namin ang mga gamit niya sa sasakyan ng ang isang bag ay nahulog at kumalat ang iba't ibang sex toys doon. Kanina pa kami nagtatalo tungkol doon. I cannot believe my eyes when I saw what was inside her black bag. I heard she didn't have a boyfriend all these years and I saw her again with Preston Ledesma. I saw them kissing so I assumed that she is his girlfriend but I knew for sure they were new to the relationship. Pero pinabulaanan niya iyon. Hindi naman daw sila ni Preston. Seeing her with these sex toys made me so bothered. When we reconnected again after that motocross and when I saw her kissing Preston, a part of me saw her in a different light. Kaya mula noong araw na iyon hanggang ngayon, tuwing naiisip ko siya, iban na minsan ang paraan ng pag-iisip ko. Seeing her with these adult toys right now, I just feel like it's blowing me away. Hindi ko ata kaya na ma-associate ko siya sa ganoong bagay. I know that she's right. It's not bad to be engaged with that. That her body and her pleasure
But I am totally into her now that I can't get past it. Stop it! Pigil ko dahil halos makita ko na ang kaluluwa niya sa pagsisikap na maabot lang ang bag. I pulled her small shirt down to cover her belly button. It was it was short of cloth. Damn it. Gusto kong matawa sa sitwasyon namin pero hindi ko naman magawa dahil bumabagabag pa sa akin ang dala niyang mga sex toy. She said she isn't using them. Well, if she was using them, those were a disappointment. Isusoli ko nga yun. Kanino, saan, at kailan? Ba't ang dami mong tanong? Akin na, isusoli ko. Better bring me to a near bar. Ano namang gagawin mo roon? Now, a bar? Sure, it's normal to go to bars, but I don't know why I'm so bothered. Bakit ka nangingialam ha? Isusoli nga. Kanino naman? Just give me that, Oriel. Nakumbinsi ko siyang sasama. Nakumbinsi ko siyang sasamahan ko siya sa bar na tinutukoy niya. Sure, I believe that that's not hers. Kaya lang, dahil medyo nag-aalinlangan siyang sabihin kung kanino, ay nagdududa tuloy ako. I watched her sitting alone on a bar table, looking like a nervous cat in a crowd. Nasa taas ako. Sabi niya, bumuko daw ako kaya nandito ako at pinapanood siya. Kung talagang lalaki ang nagbigay sa kanya niyang paper bag, pababa ako agad. I smirk and watch her more. I know that I've accepted the fact that she will hate me forever all these years, but tonight, I realize that somehow maybe that won't be the case. I will solve Orian's case soon. She will be safe, and maybe then, when she notices how much I've changed, she'll forgive me. Sinong kasama mo, Oriel? Si Anton? A friend suddenly asked and greeted me as I watched Luciana below. Sumulyap ako sa kaibigan para bumati pero binalik ko pa rin ang tingin kay Luciana. Dumungaw din tuloy ang kaibigan ko para tignan kung sino ang tinatanong ko. Si Luciana. Oh, medyo gulat na sinabi ng kaibigan. Nagkatinginan kami. She stared blankly for a while. Nagkakabalikan kayo? Bakit pinapormahan mo? I shifted my weight a bit. Hindi naman. He laughed awkwardly. Pero, crush siya ng kaibigan ko. Hindi ako nagsalita. Tinapat niya naman ang balikat ko. Huwag ka mag-alala hanggang crush lang yun, hindi yun makakaporma. Mama was also so proud to say that I'm friends again with Luciana. Kaya tuwing may event kami pinupuntahan at kinukumusta kami ni Kuya, lagi niyang nababanggit na malapit ako sa mga Aldovar ngayon. Hinayaan ko na lang siya dahil ayaw ko nang makipagtalo sa kanya. I stared at the cufflinks she gave me for my birthday. She has never given me a gift. I even thought she would never give me anything for my birthday. I was already contented with her finally coming to a family event. Heck, I don't even want to celebrate my birthday this way. But just because their family will finally join us, I agreed. My phone beep. Yun lang ang dahilan kung bakit ko natanggal ang tingin ko sa cufflinks sa gitna ng presentation sa party. Luciana. Stop looking at the cufflinks. My eyes lifted on her and I found her watching me. She got a bit startled but seamlessly covered it up by sipping on her water. I smirked and mouthed, "Ang ganda mo." I saw her almost choking on her water. I chuckled and stared at her. Damn, that made my night. It encouraged me to pursue the case faster. At dahil laging mas malapit kami at minsan pakiramdam ko may nararamdaman na siya sa akin, mas lalo akong naging agresibo sa kaso. One night in Calatagan, when I finally crossed the imaginary line between us as a friend, it led us to the happiest days of my life. I hoped for this but I wasn't expecting anything. This relationship traumatized her to the core. This is why I didn't even try to fix it.
I respect her ill feelings for me, and the least I can do was give her space in the past years. But now, finally, on the edge of a cliff, in a peaceful mock ceremony, she vowed and promised to marry me. Pinangako ko rin sa sarili ko na hindi ko yun sasayangin. I'll treat her well and solve this case once and for all. Hindi ibig sabihin na dahil lang binigyan niya ako ng pagkakataon, papabayaan ko na ang kasong naging dahilan ng pagkakasira namin noon. But then, it got only worse a few weeks after our wedding. It happened the second time around. Sising-sisi ako dahil iniisip ko na napabayaan ko na naman. I was too relaxed that nothing will go wrong anymore. It can't happen again, but this time, it's the worst. Pagkarinig ko pa lang sa balita, alam ko na ang magiging desisyon ni Luciana. I accepted it wholeheartedly, and I vowed to stay beside her through these obstacles. I wanted to support her. I didn't want her to be alone, just like what happened years ago. Tinanggap ko na hindi kami magpapakasal. Her father almost died and nobody in their right mind would ever think about the wedding when faced with death. Natawa ako habang tinanaw ang whiskey. Tahimik kaming nagiinuman ni Kuya sa isang bar. Minsan lang siya lumuluwas, nagkakasundo kami na magkita at mag-inuman sa bar. Pwede namang sa kondo pero siguro pareho naming sinusubukang maglibang. Maglibang kahit na pareho rin naman kaming hindi na nalilibang sa bar. They say karma never loses to an address, he said and sighed. I chuckled and glanced at him. Sa kauna-unahang pagkakataon, parang inamin niyan, na hirap na rin siya kay Annalise. His was a secret. Meanwhile, as you can see, mine is for the world to see. My fiancé canceled our wedding. I wish I convinced Mama to marry me off to her before. He said. Hindi rin papayag si Mama. The Juarez are rich, but you know Mama's type. Nilingon ako ni Kuya. Paano ka naman? Type na type ni Mama. Wala ring nangyari. Yeah. Well, I fuck up. Tangin ng mga babae ito. Kapag talaga nahanap ko ang Sian Tamayo na yun, ipapakulong ko na agad. Maybe this is the heaven's whispers that I'm not the man for her. Even when chained, if it's not meant to be, it won't happen, sabi ko. Suko ka na? Nagtaas ng kilay si Kuya. Impossible. You don't run out of manipulative ideas? I gritted my teeth and I looked at him. I don't want to manipulate her into marrying me. She didn't like me when she thought I'd chain her up with our family name. Sa kanya lang ako nagustuhan noong naging magkaibigan kami, kaya tingin ko hindi magandang pinapangunahan siya. He smirked. I'd willingly chain you up to her just so you'd stop bothering Annalise. You're obviously an idiot. Maybe if she realizes you're married, she'd stop looking up to you. Baka kaya ayaw niya sa'yo kasi sobrang siloso mo. Gusto mo na ikaw lagi ang nasusunod. Iritado niya akong tiningnan. Saan ka naman dinala ng pagiging maluwag mo kay Luciana? Hindi ako nagsalita. Imbis na mainis sa kanya, hinayaan ko na lang iyon. Pareho naman kaming minamalas at mali ang ginagawa. I honestly didn't like it that we're actually married. Oo, medyo natawa ako at nagulat. Pero mas nangibabaw ang takot ko. Maybe this will scare her off. Maybe she'll think that I did this to us because I was desperate. And all the more she would like to be with me. And all the more she wouldn't like to be with me.
Narinig ko nga na uuwi siya at Narinig ko nga na uuwi siya at na magkakanegosyo sila ni Simon. Narinig ko nga na uuwi siya at na Narinig ko nga na uuwi siya at na magkakasosyo sila ni Simon Samaniego sa bago niyang negosyo. At naging sila ni Simon noong nakaraang linggo. I didn't need to ask about those personal things. Her boyfriend was loud on social media, bragging that his girlfriend is the untouchable Mercadejas' ex-fiancée. I hated it. Sometimes I fantasize punching his face when we see each other. I guess it's true. No matter how much you let go of the ones you love, if they are meant for you, they will find a way back. The journey to our annulment slightly brought us closer. Hindi ko alam kung naramdaman niya iyon pero nagkaroon ako ng kaunting pag-asa roon. Mr. Mercadejas, sabi po ng suspect na gusto Mr. Mercadejas, sabi po ng suspect na gusto kanyang makausap, isa sa mga tauhan ko. Kanina pa ninegotiate ang hostage taking sa basement. Aakyat na dapat si Sian pero dahil sa mahigpit na seguridad, nahuli siya. She refused and got away, then held a hostage just to stall the police. Gusto ko nang umakyat para tignan si Luciana kahit pa nireport naman sa akin na ligtas siya at walang alam sa nangyayari dito sa baba. I suggest wag na muna. Kayang-kaya tong hulihin ng mga pulis, isa sa mga advisor ng nagne-negotiate. I'd really rather not be involved with this. I just want to check on Luciana, but the more this progressed, the more I got impatient. Susubukan ko, sambit ko. Ilang sandali pa nila akong kinumbinse na delikado. Kalaunan, nagawa nila ng paraan, pero alam ko ring nakikipagsapalaran na ako masyado. I just want this done. I just want her to be imprisoned. I am so tired of chasing these criminals all these years. I know I'd do it over again for Luciana, but all of these investigations has affected us too much. Pumasok ako. I saw Sian. I can't even remember her face then. She also didn't look like the picture we had as we investigated. She looked much older. Nangiti siya nang natanaw ako at unti-unting binaba ang baril na hawak. Uriel, nandito ka na. Tutuparin mo na ang pangako mo. Napapakasalan mo ako. She's delusional. Imbis na sumagot at pabulaan iyon, hindi ko ginawa. I had to endure it and convince her to give up. I felt uncomfortable. Parang may naalala ako noong nangyari. Ilang taon na ang nakalipas sa pageant. It was like someone is forcing me to do something I didn't want to do. Just this time, I had to because I want this done. Mag-uusap tayo, Sian, kapag maayos na ang lahat. Hindi mo na dapat ginawa pa to. Aakyatin ko si Luciana. Wala naman siya sa party pero bakit siya ang nagpapanggap na ako? Sian? Hindi niya naman palayaw yun, she said, very convinced. Ako naman ang gusto mo, kaya pupuntahan ko na siya para matapos na ang lahat. I had to force it out of my mouth just for Luciana. Hindi na kailangan. Sumama ka na lang sa akin palabas. Huwag mo nang alalahanin si Luciana. Hindi na siya makakahadlang. Her eyes brightened up. That's when she requested that I carry her because she's losing her strength. Damn it. I couldn't believe I was patient enough to let myself do it. I was disgusted and angry when it happened, but I had to do it. Yun ang paulit-ulit kong iniisip habang tinatanaw sa CCTV ang pag-alis ni Luciana pagkatapos makita na lumabas akong ganoon ang ayos kasama si Sian. My lips parted a bit and replayed it over and over again.
She was always cold-hearted, distant, and never jealous. Kahit na ayaw kong umalis siya, hindi ko mapigilan ang pagpapaulit-ulit noong video na umalis siya pagkatapos kaming makita. Kaming nakita. Is she jealous? And that was so bad, I think. She had to run away out of the city just because she's... I grind unconsciously. I sigh heavily before I finally decided what to do next. Hindi gaya noon na hinahayaan ko siya kapag may problema. Dahil tingin ko kailangan niya ng space, ngayon susunod ako. Anong problema mo, Siana? Nagsiselos ka? Bakit di mo ako sakta na lang? I smirked as I drove my way to Batangas to trace her. Hindi ko alam bakit natutuwa pa ako. Oo, nag-aalala ko at pakiramdam ko mag-aaway na naman kami. But her reaction when she saw me out with Luciana Tamayo screams jealousy. I imagine her distant self not containing her feelings and could not choose the right words to say, to result in punching me or something. I bit my lip as my imagination grew hotter by the second. Damn. I have it bad. I chuckled. Then I realized her hurting me or something made me excited. What the hell is wrong with me? Am I that desperate for any reaction from her distant majesty? From her distant majesty? But honestly, I'd rather her hurt me than live like this. Where is she? Romblon, si Reynaldo at ngumisi. She's left me so many times. All those times I thought she'd never be back. Our love traumatized her. But right now, I feel like she's left because she couldn't take what she was feeling. Pareho sa nararamdaman ko para sa kanya. Minsan hindi na kayang pigilan pa. So I can't let her go or even allow her to be away. Those feelings that she's having is for me. And I want to claim what's mine. I don't allow her to run away and hide those feelings. All of that are for me, and I'm going to enjoy it. I watch her walk towards the sound lounger. Kanina pa ako nakahiga at pinagmamasdan ko siya habang naglalakad. She's in her bikini. She isn't very active and she wakes up late but she's naturally slender without trying. Minsan pa, gusto kong kumain siya ng mas marami. Sobrang pusyaw din ang balat niya. Her chinky eyes were revealed when she put her shades up. Naupo siya sa lounger niya. Umahon ako at tumayo para makalapit sa kanya. Magkaharap kami ngayon. She looked at me with an annoyed expression. I pulled her closer to me, making sure that her legs were over mine. I didn't want any distance between us. Naningkit lalo ang mga mata niya. What are you doing? Alam kong alam niya na ang iniisip ko. I smirked. You brute? You want us to do it here? Tinanaw niya ang buong lugar. Nasa rest house nila kami ngayon sa Romblon. Kumpara doon sa una naming tinuluyan noon, mas secluded ito, surrounded by rocks and with only a small pathway towards the island. Nobody would even think that there's a rest house here. Why not? It's secluded and private. Wala ring tao sa paligid. May schedule din ang punta ng house help. At sa premises, heavily guarded pero hindi sa mismong estate. Wala tayong tao na nakikita pero paano kung meron dyan sa tabi-tabi hindi lang natin nakita? She whispered intently. I smirked more. Are you worried that someone will see you naked? Sumimangot siya lalo. Lumapit ako at marahang hinalikan siya sa pisngi. I stop and breathe on the space between her ear and neck. It's my favorite spot because I know she likes it when I kiss her there. Humihinga pa lang ako, nararamdaman ko na ang kaunti niyang panginginig. Don't worry. You won't even need to strip. Hindi ko hayaang may makakita sa'yo. I chuckled. Her hand flew to my shoulder for a whack. Ouch! I smiled and looked at her.
Galit na galit siya sa sinabi ko. You shameless bastard! Mariin pero marahan ang sinabi niya. I chuckled more and held the hand that whacked me. I kissed her palm. Tumitig siya sa akin habang hinahalikan ang gitna ng palad niya. Namungay saglit ang mga mata niya. Real. Fine, if you're not comfortable. Hindi naman sa ganoon pero namilog ang mga mata ko at pinasadahan siya ulit ng tingin sa paligid. Natawa ako. Dati kasi maiilang dumadaan dito kaya ngumuso ako at unti-unting tumango. Alright. Ngumuso ako at unti-unting tumango. Alright, she sighed. I behaved and thought that I'll make sure to alert the guards later. Walang makakadaan dito kahit isda. This is where I met Zian, you know. She started after a while. Nagtaas ako ng kilay. And your childhood sweetheart, Leo, I mocked. Umirap siya. He's not my childhood sweetheart. Crush ko lang siya at nagkataon na may resort siya rito sa isla kaya nagkita kami. Maybe one of these days we'll visit the resort and have a vacation there. Her eyes turned into slits. And what? Umisi lang lalo ako. You really think you'd be happy if we cease us talking, Oriel? Mauunahan ka ng selos mo? Kahit pag gabi-gabi tayong may gawin doon sa resort nila, alam kong hindi mapipigilan ang selos mo basta ma-interaction kami. Maiinis ka lang at magkakagulo lang. She's right. I am shameless and I have no self-control when it comes to being jealous now. Parang mas lumala ako kahit nakasal na naman kami. You should have learned how to calm down, you know. I'm already chained to you, Oriel. Saan pa ba ako tatakas? Marahan niyang hinaplos ang mukha ko. Natigilan ako. Napawi ang ngiti ko at medyo naengkanto sa sinabi niya at sa ginagawa niyang haplos. After years of staring down at her distant eyes, finally, I now opened the windows to her soul. Because of that, I discovered a new feeling. I am deeply enchanted with her. I am deeply moved whenever she lets her feeling out. I am in awe whenever she's affectionate and true. You know, all this time, I think you're cold-hearted. Napapaos kong sinabi dahil yun ang totoo. Napawi ang ngiti niya at unti-unti siyang nagseryoso. Medyo nagbulat din yata siya sa sinabi ko at sa pagsiseryoso ko. I always watch your eyes carefully and look for any expression. You always seem to shut people out. You were always distant, even to me. She eventually smiled. It was because it's true. I wanted to shut people out. We stayed silent for a while. The thoughts of her soulful eyes lorded my mind. And she watched me as I bait on her spell. I was distant. I didn't want to trust people easily. I nodded. Hinaplos niya ang pisngi ko. Gusto kong habulin ang kamay niya para hawakan pero hinayaan ko iyon. I wanted her caress, her care, her love more than anything. Not now. Not with you, she whispered.